warrant from the Senate. So, yes, he's being pursued, but not as a criminal, but as a resource person. Well, ano bang pag-uusapan natin? Well, una-una, nabalitaan nyo na. No? Pati si Mrs. ko, pinaaresto na ng Huwad Committee. Naku, alam mo, naalala ko tuloy yung mga pelikulang nakikita ko ng mga panahon ng medieval times na kapag hindi nakuha yung lalaki, kukunin yung buong pamilya. Sana naman yung aking dalawang anak ay hindi na nila kunin, no? Dahil kinuha na nila kaming mag-asawa, no? Ewan ko ba? Alam nyo, kaya tuloy ngayon, ang minabuti kong pag-usapan natin, dahil ang ating saligang batas at ang kapangyarihan ng Kongreso ay kinopya natin sa Amerika, ikumpira natin ngayon ang mga legislative investigation sa Amerika sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Ang tanong, dahil kinopya lang naman natin ang probisyon ng American Constitution dito sa ating Kongreso, kakaroon ng pagkakaiba. Dapat wala, dapat parehong-pareho. Pero ang unang-unang diferensya ng US Congress at ang Philippine Congress ngayon, bagamat merong kapangyarihan talaga na ang Kongreso na mag-cite in contempt para nga mapreserba yung institusyon, hindi sa pagpaparusa ha. Walang jurisdiksyon ng Kongreso na magparusa. Tanging hukuman lang ang pwedeng maglitis at magpataw ng parusa no, doon sa mga lumalabag sa batas. No? Ang dahilan kung bakit wala na ngayon nako-contempt sa US Congress, simple. Walang kulungan. Now, nakikita natin yung Huwad Committee no, na yung ilang mga resource persons gaya ni Cassie Ong pinadidetain doon sa penitentiary for women. Bakit hindi ginagawa yun ng mga Amerikano? Simple. Di ba meron tayong separation of powers? Ang mga kulungan, dalawang klase yan. Yung hindi pa napapatunayan nagkakasala na nasa ilalim ng DILG at yung mga napatunayan na nagkasala, yun yung Muntinlupa na nasa DOJ. Ang pagkakaiba niyan, yung DILG, yung mga kulungan ng mga linilitis pa, yan ay para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman doon sa pagkatao ng nasasakdal unless sila ay nagpiyansa. At mapapansin natin na ito ay isang trabaho ng ehekutibo dahil ang mga local government units at saka ang BGMP ay nasa ilalim ng ehekutibo. Totoo po yan, nakikipagtulungan sila sa hudikatura. Pero kasi kung titignan mo, ang trabaho kasi ng BJMP ay yun nga no, na ipatupad yung batas at kapag nagkaroon ng arrest warrant na inisyong isang hukuman, yan po ay batas dahil nakasaad sa ating civil code na lahat ng desisyon ng ating hukuman ay kabahagi ng ating batas. Ang contempt order ba ng isang parte lamang ng Kongreso, okay? Isang kapulungan ng Kongreso, yung Kamara de Representante, yan ba'y batas? Hindi po. Dahil ang batas, ayon sa ating saligang batas, dumadaan sa tamang proseso. Dalawa pong kapulungan ang dapat mag-usap, mabalitaktakan sa lahat ng panukalang batas. At kinakailangan po yung parehong Kongreso at Senado magkasundo na ito nga ay gagawin nilang batas. Siyempre, dapat dumaan yan sa 3 readings, conciliation kung magkaiba yung bersyon, at lalagdaan ng presidente para maging batas. Kapag ang dumaan po proseso ay dun lamang sa isang kapulungan, hindi po yan batas. Kaya nga po nagpapasalamat naman ako dito kay bagong talagang Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na lininaw niya na wala po akong linabag na batas. Ang linabag ko po, ako'y na-contempt ng Congress. Pero wala po akong linabag na batas at sa tingin niya at sa tingin ko rin, hindi ako pugante. Dahil ang pugante ay mga lumalabag lamang sa batas. At finally, sisitahin ko na yung si Lola na nasakdal dahil nga kumuha daw ng pera sa mga drug lords sa Muntinlupa nung siya ay nakaposisyon para gamitin sa kanyang pagtakbo sa Senado. No? Madam, tigil ka na dyan. Ako'y hindi ko na nga pinupuntirya. Nag-congratulate ka na ba doon sa estudyante mong na talaga bilang justice? O ang sinasabi mo palagi ay hindi mo maalala. Kalokohan po yan. Ako meron akong isang naging estudyante na talagang Justice of the Court of Appeals, si Justice Karingal. That is a source of pride sa lahat ng law professors. So hindi po ako naniniwala na hindi mo maalala na naging estudyante mo siya. Alam mo na ang pinag-uusapan ko. But in any case, kaya wag niyang ipilit na kinakailangan daw humarap ako sa proseso dahil gaya ng ginawa niya.
In the first place, di naman ako nasasakdal nga sa kahit anong paglabag sa batas. Siya ang linabag niya, heinous crime, yung trafficking in prohibited drugs. Ako naman, present documents na sinusupina at saka yung misis ko ngayon, refusal to attend. Napakalaking pagkakaiba naman po yan para ikumpira mo yung sarili mo sa akin. Ayaw ko na sanang pansinin ito dahil alam ko, KSP naman yung lolang yan at panahon ng eleksyon, abay sumasakay doon sa usapin na tungkol sa akin. Pero ayan po, malinaw po ha. Wala po tayong basehan ng comparison. Dahil kayo po ay nasakdal sa paglabag sa batas, ako po ay hindi. Now, mabalik tayo sa US Congress. Bakit walang nako-contempt ngayon? Kasi wala silang kulungan. Hindi po pwedeng ipaubaya sa ehekutibo ang pagkukulong ng mga tao na nasa cite in legislative contempt. Kasi nga po, iba ang mandato. Ang kulungan ng BJMP at ang kulungan sa ilalim ng Muntinlupa, yan po ay para sa mga lumabag sa batas. Pero kapag ikaw po ay legislative contempt, hindi ka lumabag sa batas dahil wala namang batas na nanggagaling lamang sa isang sangay ng Kongreso. Kinakailangan dumaan nga sa proseso yan. 3 readings at maaprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso. At dahil nga sa separation of powers sa Amerika, kung saan ginaya natin ang probisyon ng kapangyarihan ng Kongreso para mag-cite in contempt, hindi nila pinaubaya sa ehekutibo yan dahil nga sa separation of powers. At ang rasyonal dyan, iba ang mandato ng ehekutibo. Ang ehekutibo, ipatupad ang batas. Ang legislatibo, gumawa ng polisiya. At bagamat meron silang kapangyarihan mag-cite in contempt, yan po ay para mapreserba ang institusyon, hindi sa pagpapataw ng parusa. So bakit mo ngayon ang mga tao cited in legislative contempt doon sa mga tao na unang-una pinarurusahan sa Muntinlupa o di naman kaya ay kinakailangan makulong para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman sa kanila. Kapag legislative contempt naman, wala namang hukuman na mag-review ng ebidensya para malaman nga kung yung tao na cited in legislative contempt ay merong linabag na batas. So paglabag po yan sa separation of powers. Kapag kinulong ang isang tao na cited in legislative contempt sa kulungan na nakareserba para sa mga tao na linilitis ng hukuman o di naman kaya pinarurusahan na. Dahil ang legislative contempt ay hindi po yan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman at hindi rin po yan para parusahan. Malinaw po yan. Okay? At